Hello, good afternoon. Yung first question ko kay Direk, kasi itong mga revenge dramas, ito yung talagang patok na patok sa mga Pinoy. Ano sa paligid niyo yung meron dun sa story ng mga revenge na parang through the years, yun talaga yung betang-beta sa mga Pinoy, aside dun sa mga kabitan. Hindi kasi ang Filipinos parang parang sanay mag-aspire for a better life. No? Sanay mag-aspire na parang kapag pakiramdam nila nalugmok sila, they cheer for they cheer for the underdogs. Na kapag nakita natin na may nasaktan, nakarelate tayo sa isang bahagi ng buhay natin, na nalugmok tayo at nag-cheer tayo kapag nakita natin yung bida, nagagawa niyang kumante. So parang kumakabit sa personal stories ng bawat Pinoy, pero naging aspirational sa kanila na parang sana kaya kong magawa yan. Yeah. And for our actors here, yung bago sa inyo, since bago din to medium na to? While po nag-shoot po, ano po yung bago? Yung bago in terms of acting, in terms of lucky, anything you can share? For me, yung bago talaga yung blockings. Kasi nga super lapit. Since kailangan namin kasya sa isang frame. Which is nakaka-affect sa acting namin. Kasi syempre, ang dami mong iniisip, tapos iniisip mo pa yung kaharap mo kasi sobrang lapit. So, yun yung isang bago sa akin. And of course, yung kailangan taasan pa yung acting. Kumbaga, yun yung sinabi ko kay Derek no first day, kung kailangan ko pang taasan or sobrang OA na, tapikin mo lang ako kasi para ma-aware ko since nga bago siya sa akin. And nakakatuwa kasi nagkaroon ako ng chance na ma-experience yung, syempre, yun naman yung laging nilo-look forward ko yung mga bagong experience. Sa akin naman, bago sa akin yung pagiging kontrabida role. Kasi sa lahat na napunta sa akin na roles dito sa Viva, first time ko tong kontrabida na role. And yes, dahil portrait po ito, kapag meron kaming mga sakitan na scenes, may sabunutan, may sampalan, so mahirap yung kailangan kasya kayo dun sa iisang pahaba na portrait. So, isa din yun na bago sa amin. Parang instead sa landscape, mas madaling gumalaw kapag sa may mga action scenes. Yun lang. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Okay, moving on to Erwin Ogawa from Anong Ganap. Direk, ano naging inspiration mo sa script and sa story po? Hindi naman po kasi ako nagsulat, pero inano po sa akin, binigay po ng Viva yung kwento. Unfortunately, natin kasama yung writer ngayon, no? Pero ayun po, it's a usual, ay hindi naman usual, pero it's the revenge story na kinahihiligan natin. And doon nakita ko yung script. Ano siya eh? It's a Pinoy teleserye. It's a Pinoy teleserye made for your phones. Na mas madali i-digest, mas iniksian natin para kayang panoorin in a matter of 3 minutes at talagang tututukan mo. Ayun po. Thank you. Kay Rose and kay Cara, pag sinasabing revenge, ano yung pumapasok sa isip niyo? Ano ang definition niyo ng revenge? Dapat mong gawin or your thoughts about revenge? Tagalog, paghihigante. Well, kailangan gawin. Actually, etong story na to, no, iniisip ko what if mangyari nga siya sa buhay ko talaga. Hindi ko din alam kung anong kaya kong gawin. Lalo na kapag mahal mo talaga yung tao. Hindi ko alam kung hanggang saan ko gagawin yung revenge ko. May gano'n talaga yun.
For me, ang revenge is mapapakita dito kapag nag-revenge ka yung love and sacrifices. Yun lang. Thank you, Thank you. Rose. May sa... Okay, thank you so much. Ngayon naman, balikan po inagrabyado sila ng nakarelasyon nila. Kayo ba, in real life, kayo, may ganun bang story sa inyo na may nagrabyado sa inyo at palaban kayo? O kasi, syempre, ito, hindi natin maiwasan, no? Big news din yung isang BMX star na pumanaw dahil sa pambubugbog daw ng boyfriend, di ba? Tapos yung boyfriend ngayon is wala na rin, di ba? Kayo ba in real life may ganyan mga story? Well, ako sana po nakapag-revenge. Charot. Sana. Hindi, joke lang. Pero feeling ko hindi naman po ako darating sa ganun point. Lalo na kung sa aking ginagawa. Parang hindi ko makita yung sarili ko nagaganti ako pag sa aking ginagawa. Yung mga maling bagay or nakakasakit na bagay. Siguro kapag pag mahal ko sa buhay, it's either mom ko or mga kapatid ko or kapartner ko kapag may ginawa sa kanila. Siguro yun. Yun yung time na talagang kahit anong kailangan kong gawin basta makahiganti lang ako. Pero for me, parang hindi ako papatol. Sa akin naman, ipapasa Diyos ko na lang kung may mga masamang bagay na ginawa sa akin yung mga tao. And of course, meron tayong mga batas. Kung for justice naman, sa kanila tayo lalapit. Yeah. Yun lang. Yeah. Oh. Thank you. Yan, kayo po, meron po ba kayong experience in Siyempre, hindi naman maiwasan na magkaroon ng betrayals po. Minsan, malalaman mo na lang, may backstab sa'yo, ganyan, may mga ganyan bagay. Pero, minsan hindi naman worth gantihan dahil life has a way of fixing things for you. Ayun po. itong Made for Revenge, istorya po ba ito ng isang kakilala niyo? Hindi naman po. Isinulat po ito ng writers ng Viva po. So given na ito Fictional. ng inano sa'yo. Yes. Okay. Rose yan. Siyempre si Rose, isa sa, siyempre dati Viva masaging BMX. Pero siyempre Rose, isa ka sa pinakamagaling, di ba? Tama di ba na-nominate ka na Best Actress? Sa ano ba? Sa... Madami po, pero yung isa po yung Eddie's. Eddie, oo nga. Sobrang nagagalingan sila sa iyo. So, dito sa Made for Revenge ba, anong dapat namin abangan sa iyo? Worthy ba ng isa na namang nominasyon to? Siyempre, alam natin na magaling ang director mo si Bobby Bonifacio. Yes, opo, totoo po yan. Actually, isa po sa reason ko bakit tinanggap ko din po dahil gusto ko po talaga maka-work din si Lyric Podcast. It's first time mo? Yes, first time po. And itong role po, actually, first time ko din gawin yung bida kontra bida. Kaya very challenging at masaya po sa experience. At sarap sa feeling, parang nakakabusog yung mga ganitong klaseng role na talagang pinapahirapan ako. Ikaw yung maid, no? Yes, opo. May mga mga kwento kang alam o narinig before, may kakilala ka na yung maid, nakakarelasyon ng amo nila. Ako, chika po ng nanay ko, madami po. Lalo na po sa mga probinsya. Chismoso pala Oo, natin. ang dami po yan. Gusto niyo po tawagin na. Kasi bakit marami siyang kaibigan na Ay, oo, madami po mga talaga. boss o katulad maid? Usually, yung mga katulong madami din po talaga. Oo. Ang hirap po magsalita eh, baka. Pero meron, feeling ko nangyayari naman po talaga sa totoong buhay. Lalo na kapag busy yung kapartner mo, no? Siya yung magpapaka-busy sa bahay. Pero ikaw, wala ka pa naman naging partner na dahil busy ka. Sana nag-ano po. sa maid, no? Sana wag gawin kasi makikita niyo. Pero, ano ba? Pero ikaw, may partner ka. Yes, meron po. Talaga, showbiz na yan? Nung po. Hindi, ayaw mo sa showbiz. Baka po mabugbog ako. Charot na, hindi mo. My gosh. Pero Charot yan, lang po. pero yan, we're all excited for Made for Revenge kasi knowing you rin naman eh. Pero yan, ang co-star mo, narinig mo yung sinabi ko, ang galing-galing ni Rose, kaya mo bang makipagtapatan sa kanya? Ikaw yung amo, di ba? Yes po. So paano, may mga eksena kayong confrontation, may Yes. sampalan sa bunutan? Marami. Marami? So ilang beses mo siyang nahuli?
With Opo, mom? bugbog na po siya. Talaga? Ano, Opo. Totohanan na. Minsan kasi di ba may mga eksena nagiging totohanan, di ba? Gusto mo nila yung Bobby, totoo or talaga. pinag-uusapan nyo bang dalawa muna bago ang bugbugan scene Yes, kailangan. or anything goes? Kailangan talaga na pag-uusapan. Pero minsan nakikarried away kayo lalo na pag yung emosyon, di ba? Yung acting na acting ka, yung kasi in character ka di ba? Ganon, di ba? Mas okay po talaga kung totoo yung mapapakita para So- kapag pinanood ng mga tao, mukhang totoo talaga. So, Rose, nagkasakitan kayo na hindi naiwasan? Yes. So po, actually may scene po dito na yung kaaway niya yung nanay ko, pero yung isang kamay niya nasa ulo ko. Hinihina niya, oo. Grabe ka. Ano yun? Ang sakit na. Nagulat po ako eh. Dapat po pipigilan ko lang yung nanay ko, pero yung kamay niya umabot talaga sa ulo ko eh. Talagang ginanon niya. Oh. Kaming dalawa sa bahay. So, super talaga. Oo, gigil siya. Ano talaga, bigay na bigay. Na-carried away lang din. Hindi kaya may naalala ka na experience in real life na ang boyfriend mo nahuli mo na may kasama? Wala ka? namang ganun. So in real life, wala ka pa nasa bunutan? Oo. Wala na Oo. po. So masakit sa manabunot? Masakit po. Tinatanong ko na nga po si Derek, Derek, kailan ba ako gaganti? Gusto ko na eh. So, Oo, sakit na. Sabi ni Derek, okay na yan, nga mo na. Yeah, pero siyempre yan, papanoorin namin ng Made for Revenge. So, abangan namin ng sabunutan, sampalan, di ba? Thank you, Thank Derek. you. Thank Maraming you. salamat. Thank you.